Naaalala ko pa ang araw na iyon, akala ko ay maganda ang paggising ko. Pero isang kapitbahay ang lumapit, nagbubulungan tungkol sa aming bahay, na ibinebenta na raw pala ng patago. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi ko alam? Ang asawa ko, kasama ang mga anak namin, ipinagkanulo ako, para lang sa pera. Ninakaw nila ang pangarap kong pagtanda sa sariling bubong. Ngayon, humanda sila, dahil hindi pa tapos ang kwento ko. Hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ko may kapalit. Ako si Elena. 35 taong gulang. Isang probinsyana mula sa Batangas, na umakyat sa Metro Manila upang maghanap ng kapalaran. Maraming nagsasabi, ako raw ay isang asawang matiisin. Isang asawang, sa mata ng karamihan, ay tila walang boses. Ngayong gabi, habang nagaganap ang marangyang gala ng Solana Holdings sa isang 5-star na hotel dito sa Metro Manila, nagbago ang lahat. Ang silid kainan ay puno ng kislak. Sumasayaw ang ilaw ng mga chandelier sa sahig na marmol. Ngunit ako, nanatili sa isang sulok, nakikiramdam sa lamig ng hangin. Hindi ko alintana ang mga tawanan at tunog ng mga basong nagtatama. Para sa akin, tila dayuhan ang lahat ng iyon. Simple lang ang suot kong damit. Tali ang aking buhok. Umaayon sa aking pagkatao. Pero ang mga tingin ng tao, tila hinuhusgahan ako. Si Paolo, ang aking asawa. Iba siya ngayong gabi. Ang Paolo na palaging pagod pag-uwi mula sa trabaho ay tila naglaho. Pinalitan ng isang lalaking nakatayo sa gitna ng karamihan, suot ang bagong billing suit. Halatang binili niya ito gamit ang kanyang credit card, noong nakaraang linggo pa. Mapula ang kanyang mukha. Hindi lang sa alak kundi sa kalasingan din ng mga papuri. May kasama siyang si Bianca. Isang kaopisina. Nakasuot ng hapit na damit at makapal na makeup. Ang lapit niya kay Paolo. May binubulong sa taingan niya. Bawat bulong, lalong lumalaki ang ulo ni Paolo. Tila siya ang hari ng gabing ito. Nakita ko ang mapanlait na tingin ni Bianca sa akin. Paminsan-minsan. Bago siya bumulong ulit at tumawa ng patago. Lalong lumakas ang ingay. Nang umakyat sa entablado ang Master of Ceremonies. Naghahanap ng gustong magbahagi ng salita. O kaya ay magbigay ng maikling aliw. Agad nagtaas ng kamay si Paolo. Feeling niya, siya ang bida. Ang lakad niya ay pasuray-suray. Halatang lasing na siya sa tuwa. Tinapik ni Bianca ang kanyang likod. Isang peking pagsuporta. Pero sa totoo lang, itinulak niya si Paolo sa bangin. Inagaw ni Paolo ang mikropono. Isang malakas na alinggaw-ngaw ang umalinggaw-ngaw sa buong sistema ng tunog. Lahat ng tingin ay napunta sa entablado. Ngumiti ng malapad si Paolo. Inikot niya ang kanyang mga mata. Huminto sa akin. Nakaupo akong mag-isa sa madilim na sulok. Sinimula ni Paolo ang kanyang talumpati. Ang boses niya ay umalinggaw-ngaw sa buong lugar. Pinagmamalaki niya ang mga kinakamamanghang itagumpay ng kanyang koponan ngayong buwan. Pinuri niya ang sarili niya ng sobra-sobra. Ang mga tao ay pumalakpak. Dahil sa paggalang. Ang iba ay tila naiinip. Ngunit si Paolo ayaw pang tumigil. Pakiramdam niya, kailangan niya pa ng mas mapanukso. Isang bagay na magpapaalala sa lahat. Bilang isang matalino at matapang na lalaki. Itinuro niya ako. Direkta. Lahat ng tingin ay sumunod sa kanyang daliri. Natigilan ako sa aking kinaupuan. Mabilis ang tibok ng aking puso. May masamang pakiramdam. Bumabalot sa akin. Si Paolo, sa isang tono na sadyang mapanukso, ay sumigaw sa harap ng daan-daang kasamahan at nakatataas. Sabi niya, ang kanyang asawa sa bahay ay sobrang boring. Nagreklamo siya na ako raw ay masyadong mahinhin. Hindi marunong magsaya sa mga party. At ang tanging alam ko lang ay ang kusina at mga gawaing bahay.
Isang maliit na tawanan ang bumulwak mula sa grupo ng mga kaibigan ni Paolo. Dahil sa tingin niya ay nakuha na niya ang kanilang suporta, lalo siyang nagpakatapang. Sabi niya, mahirap daw ang buhay niya. Dahil kailangan niyang suportahan ang isang asawang walang kinikita ni isang piso. Isang pasanin. Isang walang silbi. Ngunit ang katotohanan, ako ang nagtitipid sa kakarampot na sweldo ni Paolo. Para lang magkasya sa buong buwan. Madalas pa nga, ginagamit ko ang aking personal na ipon. Upang tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay. Ang sukdulan ng kahihiyan. Dumating pagkatapos ng ilang segundo. Binuksan ni Paolo ang kanyang mga braso. Tila isang nagtitinda sa palengke. Sumigaw siya ng malakas. Atensyon sa lahat. May gustong ipagpalit sa akin ang asawa nila? Pagod na ako. Ang babaeng ito ay isang pasanin. Sabi niya, sawa na raw siya. Sabi niya, ako raw ay isang abala. Hindi raw ako karapat-dapat sa kanyang kasalukuyang tagumpay. Idinagdag pa niya ang isang mapanuksong komento. Sabi niya, kung may interesado raw, pwede na akong kunin ngayon. Ang maingay na silid kainan. Biglang nanahimik ng lubusan. Maging ang mga tawanan ng mga kaibigan ni Paolo ay tumigil. Ang biro ay lumagpas na sa linya. Hindi na ito biro. Ito ay isang insulto. Na yumuyurak sa dignidad ng isang babae sa publiko. Yumuko ako. Mainit na luha ang pumuno sa aking mga mata. Ngunit desperado akong pinigilan ang mga ito. Ayaw kong magmukhang mahina. Sa harap ng mga taong nagpapahiya sa akin. Kinagat ko ang aking labi. Hanggang sa sumakit. Isang malaking kahihiyan ang dumagan sa aking dibdib. Nawalan ako ng hininga. Gusto kong tumakas. Mawala sa ilalim ng lupa. Ngunit ang aking mga paa ay tila mabigat. Tila nakabaon sa sahig. Sa entablado, nakangiti pa rin si Paolo. Naghihintay ng palakpak. O tawanan. Na hindi dumating. Masyado siyang manhid. Para mapansin na ang kapaligiran ay naging tensyonado at napakalamig. Biglang, ang tunog ng isang upuan na inilayo ng marahas. Binasag ang katahimikan. Sa exit table. Sa harapang hilera. Isang lalaki ang tumayo. Siya si Alexander Alex de la Cruz. Ang presidente ng Solana Holdings. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Paolo. Matangkad siya. Malapad ang pangangatawan. Ang kanyang itim na barong, nakatupi hanggang siko, ay nagpapakita ng isang malakas na karisma. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex. Ngunit ang kanyang tingin ay napakatalim. Tila tumatagos kay Paolo sa entablado. Dahan-dahang lumakad si Alex patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay matatag na umalinggaw sa sahig na marmol. Walang naglakas loob na magsalita. Ang Paolo na dati ay kumpiyansa. Ay nagsimulang lumiit. Dahan-dahang naglaho ang kanyang ngiti. Pinalitan ng pagkalito. Umakyat si Alex sa entablado. Sa isang mabilis ngunit kalmadong kilos, inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ni Paolo. Hindi niya tiningnan si Paolo. Bagkus, ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. Na nakayuko pa rin sa malayo. Ang boses ni Alex ay umalinggaw. Malalim at may otoridad. Nagtanong siya. Upang kumpirmahin. Kung si Paolo ba talaga ay inaalok ang kanyang asawa. Si Paolo, nagkakamali sa pag-aakala na nakikisakay lang ang kanyang boss sa biro, ay bumulwak ng nerbiyosong tawa. At mabilis na tumango. Kinumpirma ang hangal na alok. Ang sumunod na sagot ni Alex. Nagpahinto sa hininga ng lahat. Sa isang malinaw at matatag na boses, sabi ni Alex, sige. Sabi niya, malugod niyang tinatanggap ang alok ni Paolo. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Paolo. Sinubukan niyang maghanap ng anumang senyales. Na nagbibiro si Alex.
Ngunit wala ni bakas ng ngiti sa mukha ng presidente. Bumaba si Alex sa entablado. At lumapit sa akin. Tumayo siya sa harap ko. Hinarangan ang mga mapanlait na tingin ng mga tao. Sa isang tono na mas malumanay. Kinausap ako ni Alex. Ngunit ang kanyang boses ay sapat na lakas. Upang marinig ni Paulo. Na nakahawak pa rin sa mikropono. Sabi ni Alex, kukunin niya ako bukas ng umaga. Sabi niya, maghanda ako. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Alex kay Paulo. Na nakatayo pa rin sa entablado. Nakabukas ang bibig. Ang tingin ni Alex ay puno ng babala. At galit na pinipigilan. Nilinaw niya na sa harap ng maraming saksi. Nagkaroon na ng verbal na kasunduan. Pagkatapos, sinenyasa ni Alex ang kanyang assistant. Upang samahan ako. Palabas sa nakakasakal na pagdiriwang na iyon. Tumayo ako ng nanginginig. Hindi ko naglakas loob na tingnan si Paulo. Pagkatapos tumango ng tahimik kay Alex. Bilang pasasalamat. Sa pagliligtas sa akin. Sa impyernong sitwasyon na iyon. Lumabas ako. Iniwan si Paulo. Na ngayon ang sentro ng atensyon. Hindi dahil sa paghanga. Kundi dahil sa kanyang kabaliwan, nasa loob ako ng marangyang sasakyan ni Alex. Hindi ko alam kung saan kami papunta. Pero pakiramdam ko, ligtas ako. Ang aking isipan, umiikot. Puno ng mga alaala. Tila isang lumang pelikula. Paulit-ulit na pinanonood. Ako si Elena. Lumaki ako sa isang probinsya. Sa Batangas. Simple lang ang buhay namin doon. Pero puno ng pagmamahalan. Nanay Feli at tatay. Sila ang aking buhay. Ako ang nag-iisang anak. Matatalino sila. Kaya sinikap kong maging matalino din, nagtapos ako ng cum laude. Sa De La Salle University. Scholar ako. Palagi akong nakabaon sa mga libro. Pangarap ko lang makahanap ng magandang trabaho. Makatulong sa magulang. At magkaroon ng sarili kong pamilya. Isang simpleng pamilya. Masaya. Si Paulo. Noon, siya ang campus crush namin. May itsura. Magaling magsalita. Mabilis makakuha ng loob ng tao. Pero mahilig magsaya. At magwaldas. Na love at first sight ako sa kanya. Akala ko, siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Siya ang magbibigay ng masayang pamilya na pangarap ko. May agam-agam si Nanay Feli at tatay. Dahil sa pagkakaiba namin ni Paulo. Pero nirerespeto nila ang desisyon ko. Nagsimula ang 5 taong pagsasama namin. Bilang mag-asawa, ginawa ko ang lahat. Mula sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng aming maliit na inuupahang apartment sa Metro Manila. Nagtatrabaho din ako bilang freelance. Para lang madagdagan ang kita. Ang sweldo ni Paulo, kakarampot lang. Hindi sapat para sa kanyang marangyang pamumuhay. Ang pinakamasakit, ang aking mana mula kay Nanay Fee at tatay. Malaking bahagi niyon ay ginamit ko sa pagbabayad ng mga utang ni Paulo sa credit card. Sa mga mamahaling hapunan niya kasama ang mga kaibigan. Sa pag-upa ng mga sports car na ipinagmamalaki niya. At sa di mabilang na maliliit na pautang na kanyang kinukuha. Ang perang iyon, sana'y para sa isang maliit na negosyo. O kaya isang dream vacation para kay Nanay Feli at tatay. Pero nauwi sa pagtustos ng kanyang pagyayabang, ako rin. Ako ang tahimik na gumagawa ng lahat ng kanyang komplikadong financial reports. Pagsusuri sa merkado. Ginawa kong professional ang lahat ng kalat niyang data. Siya lang ang nagtatanghal. At nag-aani ng papuri. Madalas, nilalait niya ako sa bahay. Tinatawag akong walang silbi. Boring. Probinsyana.
Sabi niya, tanging kusina lang at gawaing bahay ang alam ko. Hindi raw ako karapat-dapat sa kanyang itagumpay. May isang gabi, nagkasakit ako ng dengue fever. Mataas ang lagnat ko. Umaabot ng 40 degrees Celsius. Nagmakaawa ako kay Paolo. Nadalhin ako sa ospital. Pero nagalit lang siya. Pinagbintangan akong inag-inarte. At ginugulo ko raw ang tulog niya. Tapos, umalis siya. Nagkaraoke kasama ang mga kaibigan. Kinailangan kong gumapang. Mag-isa. Para lang makahanap ng gamot. Sa drawer ng kusina. Ang kamatayan ni Nanay Fe. Ang aking ina. Tumanggi si Paolo na ihatid ako sa Batangas. Ang dahilan niya, gasolina mahal. Pero sa araw ding iyon, bumili siya ng bagong sapatos na nagkakahalaga ng ₱30,000. Para sa sarili niya. Ang dami ng aking pinigilang emosyon. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagreklamo. Hindi dahil sa mahina ako. Kundi dahil sa delikadeza. Para mapanatili ang dangal ng pamilya. At dahil sa pangako ko kay Nanay Fe at Tatay. Naiingatan ko ang aming pamilya. May natitira pa akong pag-asa. Na magbabago si Paolo. Ma'am Elena, susunduin po kayo ni N.F. de la Cruz bukas ng 8 oras ng umaga. Boses ni Mang Tony. Ang driver ni Alex. Isang kakaibang pakiramdam. Halo-halong kaba. Pero may kasama ring paglaya. Paggising ko kinabukasan, maliwanag na ang sikat ng araw sa aming maliit na inuupahang apartment. Sa isang siksikang residential area dito sa Metro Manila. Lumang-luma na ang mga dingding. May bakbak na ang pintura. Isang tahimik na saksi sa aming buhay. Isang buhay na masikip. Ngunit pinilit ni Paolo na magmukhang marangya. Masakit ang ulo ni Paolo. Paglabas niya ng kwarto. Inaasahan niyang nakahanda na ang kape at toos na laging kong inihahanda. Pero walang laman ang mesa. Malamig ang kusina. Walang bakas ng niluto. Nagsimulang lumaki ang inis sa dibdib ni Paolo. Bubungkalin na sana niya ang pangalan ko. Nang makita niya ako. Nakaupo ng tahimik sa isang upuan sa sala. Naligo na ako. Maayos na ang aking suot. Isang simpleng itim na damit. Ang mukha ko, sariwa. Walang ngiti. Hindi rin malungkot. Nagtataka si Paolo. Pinanlait pa ako. Saan ka pupunta at mukhang maganda ka? Huwag mong seryosohin ang sinabi ni M. de la Cruz kagabi. Isang lalaking matagumpay tulad niya ay hindi magkakainteres sa isang ordinaryong babae tulad mo. Tumigil ka sa pangarap at maging mabuting asawa. Hindi ako sumagot. Tumahimik lang ako. Inilagay ko ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Sa harap ni Paolo. Sa aking maliit na shoulder bag, ang tanging dala ko lang ay ang aking diploma. At mga personal na bagay na kailangan lang. Biglang may narinig akong tunog ng makina ng sasakyan. Isang mamahaling sasakyan. Isang kintab na Mercedes-Benz S-Class. Huminto mismo sa tapat ng aming lumang pinto. Iba ang tunog. Hindi tulad ng maingay na motorsiklo at kotse ng aming mga kapitbahay. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Halo-halong paghanga at pagtataka. Sa pagkakita ng ganoong mamahaling kotse. Nakaparada sa aming kalsada. Naramdaman ni Paolo. Ang malamig na pawis. Bumaba sa kanyang likod. Hindi ito banta. Talagang nagpadala si Presidente de la Cruz ng sundo para sa akin. At hindi ito ordinaryong taxi o kotse ng kumpanya, kundi personal na sasakyan na malamang ay nagkakahalaga ng ilang dekadang sweldo niya. Humarap si Paolo sa akin. Namumutla ang kanyang mukha. Nagsisimula na siyang magpanik. Pero pinigilan siya ng kanyang pagmamataas na humingi ng tawad.
Sa halip, pinagbintangan niya akong nagplano ng lahat ng ito. Para ipahiya siya. Tumayo ako. Hinahaplos ang mga lukot sa aking damit. Kinuha ko ang aking maliit na bag pagkatapos, inilagay ko ang makapal na brown envelope sa mesa sa sala. Sa harap ni Paolo. Maanghang na tanong ni Paolo, ano nang laman ng sobre na iyan? Hindi ako lumingon. Sumagot ako. Sabi ko, ito na ang huling paalala mula sa akin. Sabi ko, buksan niya pagkaalis ko. Sabi ko kay Paolo, sana'y masiyahan ka sa kalayaan na matagal mo nang inaasam. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad ako palabas. Si Paolo, nakatayo lang. Gusto niya akong sundan. Pero ang kanyang mga paa ay mabigat. Tila 1 tonelada. Nakita ko siya. Mula sa pintuan. Habang tumatawid ako sa bakuran. Ang driver na nakauniporme, si Mang Tony, ay magalang na yumuko sa akin. Trinato niya ako. Tulad ng isang babaeng marangal. Isang pagtrato. Nakailanman ay hindi ipinakita ni Paolo sa aming 5 taong pagsasama. Pumasok ako sa marangyang sasakyan. Bago sumara ang pinto. Sumulyap ako sa inuupahang apartment. Huling sulyap. Sa isang masakit na nakaraan. Sarado ng mahigpit ang pinto ng sasakyan. Pinutol ang lahat ng ingay mula sa labas. Dahan-dahang umalis ang mamahaling sedan. Lumiko sa daan. Palabas sa mga kapitbahay na nakatingin ng may pagtataka. Naiwan si Paolo. Mag-isa. Sa pintuan. Sa ilalim ng umagang sikat ng araw. Ang kanyang emosyon. Halo-halong galit, kahihiyan at pagkalito. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang brown envelope. Na iniwan ko sa mesa. Marahas niyang kinuha. Binuksan. Inaasahan niyang makahanap ng divorce papers. O isang sulat ng pagmamahal. Puno ng pagsisisi. Ngunit nang ilabas niya ang laman ng sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito sulat, kundi isang bungkos ng mga resibo at bank transfer slips. Nangangatog ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang bawat isa. Detalyado doon. Ang mga bayad sa credit card ni Paolo. Ang mga hulog ng sports car na kanyang ipinagmamalaki. At iba pang mga utang. Sa kanyang marangyang pamumuhay. Sa tabi ng halaga ng bawat bayarin. Mayroong patunay ng paglilipat mula sa aking personal na bank account. Marked as paid in full. Napagtanto ni Paolo na ang kanyang kakarampot na sweldo ay kailanman ay hindi naging sapat upang tustusan ang kanyang magastos na pamumuhay. Lumabas na ako pala ang tahimik na sumasalo sa lahat ng kakulangan. Gamit ang perang naipon ko. Mula sa mana ng aking mga magulang. Isang bagay na walang kaalam-alam si Paolo. At sa huling pahina, mayroong isang sulat kamay mula sa akin. Mula sa susunod na buwan, ikaw na ang magbayad. Ang lahat ng bagay na ibinigay mo ay iiwan ko. Ang dala ko lang ay ang aking edukasyon at ang natitira kong dignidad. Nahulog ang mga papeles mula sa kanyang mga kamay. Napasalampak siya sa sahig. Nawalan ng lakas. Nawala lang sa kanya. Ang tanging taong sumusuporta sa kanyang buhay. At ngayon, kailangan niyang pumasok sa trabaho. At harapin ang boss. Na kumuha sa kanyang asawa. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang nararamdaman ni Elena sa mga sandaling iyon? Isang pakiramdam ng kalayaan o labis na kalungkutan? At kay Paolo naman, sa palagay ninyo, ano ang matututunan niya mula sa biglaang pagkawala ni Elena sa kanyang buhay? Ibahagi ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang makabuluhang kwento na pumupukaw ng damdamin.
Ang kapaligiran sa opisina ng Solana Holdings ngayong umaga ay tila napakalamig. Para kay Paolo, mula nang tumapak siya sa lobby ng skyscraper, naramdaman niyang malaki ang pinagbago sa pagtingin ng mga tao sa kanya. Karaniwan ang staff sa reception at mga security guards ay babati sa kanya ng may paggalang at ngiti dahil sa kanyang posisyon bilang isang mid to high level manager. Ngunit ngayon ang kanilang mga bati ay pilit at hindi natural. Sa pasilyo patungo sa elevator, nakita niya ang ilang empleyado na pasulyap-sulyap sa kanya at nagbubulungan. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga tingin, ay nagkunwari silang abala o kaya ay umiwas ng tingin. Alam ni Paolo eksakto kung ano ang pinag-uusapan nila. Ang tsismis tungkol sa nangyari sa party kagabi ay kumalat na ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong kagubatan. Nagsimulang umakyat ang kahihiyan sa kanyang leeg. Ngunit sinubukan niyang itaas ang kanyang ulo para iligtas ang natitira niyang pagmamataas. Kinumbinsi niya ang sarili na siya pa rin ang isang mahusay na manager na kailangan ng kumpanya. Ngayon ay isang napakahalagang araw sa karera ni Paolo. Nasa agenda ang buwan ng board meeting, nadadaluhan ng mga executives at syempre ng presidente, si Alex de la Cruz. Kailangang i-present ni Paolo ang progress report ng isang quarterly project na nagkakahalaga ng bilyong piso. Ito na ang kanyang pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga, lalo na pagkatapos ng nakakahiya na insidente kagabi. Kailangan niyang ipakita na ang kanyang personal na problema ay hindi nakakaapekto sa kanyang profesional na pagganap. Pagdating sa kanyang desk, nakita ni Paolo si Bianca. Nakaupo na doon. Masungit ang mukha ng babae. Wala na ang malanding ngiti na dati niyang ibinibigay kay Paolo. Nagtanong lang si Bianca ng tuyo kung handa na ba ang presentation. Ayaw niyang mapunta sa gulo. Kung mabigo si Paolo ngayon, ang malamig na saloobin ni Bianca ay medyo nakasakit kay Paolo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sumagot siya nang may pagmamataas na kontrolado ang lahat at kailangan lang niyang umupo at panoorin siyang magningning. Dumating ang oras ng meeting. Ang main boardroom na may mga glass wall ay puno na ng mga senior executives ng kumpanya. Napakalamig ng hangin sa loob. Kung dahil man sa sobrang lakas ng aircon o dahil sa tensyon na umiiral sa paligid ng napakalaking round table. Nakaupo si Alex sa ulo ng mesa sa kanyang malaking upuan. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding panggigipit nang pumasok si Paolo. Pinilit niyang humiti ng may kumpiyansa. Magalang siyang tumango sa lahat at dumiretso sa presentation lectern. Kinuha niya ang kanyang work laptop mula sa maleta. Inilagay niya ito sa lectern at ikinonekta ang projector cable. Ang malaking screen sa likod niya ay lumiwanag. Ipinapakita ang desktop background ng kanyang laptop. Nagsimula ang problema nang sinubukan ni Paolo na buksan ang presentation file na nakasave sa isang specific folder. Isang dialog box ang lumabas sa screen. Humihingi ng password. Kinunot noon ni Paolo. Sa pagkakaalala niya, ang laptop na ito ay nakakonfigure para otomatikong mag-open. Pagka-on, sinubukan niyang ilagay ang kanyang kaarawan. Ngunit kumurap ang screen. Nagpapahiwatig na mali ang password. Sinubukan niya ang petsa ng kanyang anibersaryo. Kay Bianca.
Pareho ang resulta. Isang malamig na pawis. Nagsimulang mamuo sa kanyang sentido. Sa tahimik na meeting room, ang tunog ng mabilis na pagtatype ni Paolo ay napakalakas. Sinubukan niya ulit sa iba pang kombinasyon ng numero. Ngunit nanatili pa ring denied ang access. Nagsimulang magtinginan ang mga directors at magbulungan. Tinatanong ang paghahanda ni Paolo. Lumakas ang panik ni Paolo nang mapagtanto niya ang isang katotohanan na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa loob ng huling 3 taon, hindi niya hinawakan ang teknikal na bahagi ng paggawa ng mga reports. Ang laging gumagawa ng lahat ay ako, si Elena. Bawat katapusan ng buwan, iniiwan ni Paolo ang hilaw at magulong data sa mesa ng kusina at matutulog o maglalaro ng video games. Ako, si Elena, ang nagpapalipas ng magdamag sa paggawa ng mga data na iyon, sa magagandang graphics, sa paggawa ng matalim na pagsusuri, at sa paggawa ng nakakakuha ng atensyon ng mga presentation. Palagi ko ring sinisiguro na madaling mabuksan ni Paolo ang file. Sa umaga, napagtanto ni Paolo ngayon na wala siyang ideya kung ano ang password na inilagay ko upang protektahan ang confidential data ng kumpanya. Kung wala ako, si Elena, ang state-of-the-art laptop na nasa harap niya ay wala lang, kundi isang walang kwentang piraso ng basura. Si Alex, na nanatiling tahimik, ay nagsalita sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw sa buong silid. Binasag ang panik ni Paolo. Nagtanong siya kung ito ba ay technical na problema o problema sa kakayahan. Nautal si Paolo. Namumutla ang mukha. Nagdahilan siya na may problema sa sistema ng laptop, na bigla raw ay inatake ng virus. Sinubukan niyang iligtas ang sitwasyon. Sabi niya, ipipresenta niya ang report nang pasalita, nang walang visual aids. Ngunit hindi pa tapos ang sakuna nang magtanong ang isang direktor tungkol sa rate ng paglago ng profit margin. Sa logistics sector, nagblanko ang isip ni Paolo. Hindi niya alam ang mga numero. Sinubukan niyang sumagot nang pabigla-bigla. Ngunit ang kanyang sagot ay magulo at walang kabuluhan. Ang mga tanong ng mga direktor ay bumuhos. At si Paolo ay nakatayo lang doon, tulad ng isang hangal na naliligaw sa malawak na kagubatan. Hindi niya nasagot kahit isang basic na tanong tungkol sa proyektong inaangkin niyang pinamunuan. Ang kapaligiran ng meeting ay naging isang mental lynching para kay Paolo. Si Bianca, nakaupo sa likod, ay nakayuko. Sa kahihiyan, ayaw niyang iugnay sa ganitong matinding pagkabigo. Dahan-dahang tumayo si Alex. Tiningnan si Paolo nang may halong awa at paghamak. Malakas na sinabi ni Alex na ang insidenteng ito ay nagpapatunay ng isang mahalagang katotohanan. Ang mahusay na pagganap na laging ipinagmamalaki ni Ginoong Paolo ay hindi resulta ng kanyang sariling pagsisikap. Ibinunyag ni Alex na matagal na siyang naghihinala dahil ang estilo ng mga nakasulat na ulat ni Paolo ay napakalayo sa kanyang karaniwang paraan ng pagsasalita. Ang mga ulat ay matalino, analytical at malinis. Samantalang si Paolo ay isang pabaya at lampa na tao. Ipinagpatuloy ni Alex
Ang katumbas ng isang death sentence. Para sa karera ni Paolo. Sabi niya, napatunayan na kung wala ang kanyang asawa, si Paolo ay walang anumang kakayahan. Si Paolo ay mukha lang. Ang tunay na utak ay ang babaeng kanyang ininsulto at iniwan kagabi. Binigyang diin ni Alex na ang kailangan ng kumpanya ay utak, hindi mga mukhang maganda, na puno ng salita, nang may katatagan. Inutusan ni Alex si Paolo na umalis sa meeting room agad dahil ang kanyang presensya ay nag-aaksaya lang ng oras ng mga senior executives. Pinalayas si Paolo tulad ng isang bata na gumawa ng kalokohan. Kinuha niya ang kanyang laptop. Nang nanginginig ang mga kamay, tinitiis ang kahihiyan na sumusunog mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang tainga. Habang lumalabas siya sa pinto, narinig niya ang mapanuksong tawanan ng kanyang mga kasamahan. Sa araw na iyon, ang reputasyon ni Paolo bilang isang mahusay na manager ay nawasak sa sahig ng mismong meeting room kung saan siya naroroon pagkatapos ng nakakahiyang insidente. Sa boardroom, ang kapalaran ni Paolo ay nagbago ng husto sa loob ng ilang oras. Ang desisyon ay dumating ng hapon ding iyon. Hindi siya tinanggal, ngunit inilipat siya sa archiving department, sa bodega ng basement. Ang kanyang posisyon ay binaba mula sa manager tungo sa simpleng administrative staff. Ang kanyang sweldo ay pinutol at ang lahat ng benepisyo na mayroon siya ay kinuha. Nang hapong iyon, naghanda si Paolo. Nakasuot ng tanging mamahaling suit na natitira sa kanya. Marami sa kanyang ibang damit ay nasa dry cleaning pa. At wala siyang pera para kunin ang mga iyon. Balak niyang dumalo sa isang gala dinner para salubungin ang isang mahalagang investor mula sa Middle East. Umaasa siyang makausap si Alex upang magmakaawa para ibalik ang kanyang posisyon. Baka nga, hilingin din na pabalikin ako si Elena upang tulungan ulit siya sa kanyang trabaho. Dumating si Paolo sa lobby ng Marangyang Hotel, kung saan gaganapin ang event. Napaka-exclusive ng kapaligiran ng party. Ang mga bisita, nakasuot ng mga damit mula sa sikat na designers, at nag-uusap sa iba't ibang wikang banyaga. Pakiramdam ni Paolo, maliit siya at hindi nabibilang. Hinanap niya si Alex. Sa karamihan, ilang sandali, lahat ng tingin ay napunta sa malawak na pangunahing pinto. Pumasok si Alex nang may maringal na lakad. Ngunit hindi ang figura ni Alex ang umakit sa lahat ng tingin, kundi ang babaeng lumalakad sa tabi niya. Isang matangkad at balingkinitang babae. Lumalakad ng elegante sa tabi ng presidente. Nakasuot ng isang eleganteng long gown. Kulay navy blue. Ang tela ng seda ay umaagos ng napakaganda sa bawat galaw niya, ngunit nanatili pa ring mahinhin at maluwag. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang modernong estilo, ngunit simple. Pinalamu siya ng isang maliit na broche na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Ang kanyang mukha ay may light makeup na sa totoo lang ay lalong nagpapaganda sa kanyang natural na ganda na hanggang ngayon ay natatakpan ng pagod at bigat ng buhay. Ilang segundo,
Bago ko siya nakilala. Si Elena, ang aking asawa. Napanganga si Paolo. Hindi makapaniwala. Ako. Si Elena. Ang dating tinawag niyang boring, walang silbi at probinsyana. Ngayon, ang babaeng iyon ay nagningning. Tulad ng isang bagong polish na diamante. Na pinino ng mga eksperto. Isang aura ng kumpiyansa. Ang malakas na lumalabas. Sa bawat hakbang niya. Iba siya. Sa Elena. Na laging nakayuko. Sa takot sa bahay. Sinubukan ni Paolo. Na humakbang. Upang batiin ako. O kaya ikumprontahin ako. Ngunit huminto ang kanyang mga yapak. Nang makita niya. Ang isang grupo ng mga investor. Mula sa Middle East. Na lumapit kay Alex at sa akin. Medyo tensyonado ang sitwasyon. Ang inupahang interpreter ng kumpanya ay tila naiipit sa traffic at hindi pa dumadating. Samantala ang lead investor, si Envy Rashid, ay nagsasalita ng walang tigil. Sa isang mabilis at matalim na Arabic. Naiinip. Tila disappointed siya. Sa pagtanggap na sa tingin niya ay kulang sa komunikasyon. Tila kalmado si Alex. Ngunit may ilang kahirapan siya. Sa pag-unawa. Sa mga detalye. Ng mga reklamo ng investor. Dahil sa hadlang sa wika. Ang iba pang empleyado. Ay natameme. Sa takot. Walang naglakas loob. Na humakbang. Sa kritikal na sandaling iyon. Humakbang ako. Si Elena. Nang kalmado. Ngumiti ako. Nang magalang. Kay Emir Rashid. At pagkatapos. Nagsimulang magsalita. Ang boses ko. Ay malambing. At tuloy-tuloy. Habang binibigkas ko. Ang mga pangungusap. Sa perpektong Arabic. Hindi lang ako nag-translate. Ginamit ko ang mga courtesy phrases. At mga honorific titles. Na napaka-specific. Sa kultura ng Middle East. Ito ay isang bagay. Na tanging isang tunay na matalino at edukadong tao. Lang ang makakagawa. Ang seryosong mukha ni Envy Rashid. Ay agad na nagbago. Sa isang malapad na ngiti. Tila nagulat siya. At natuwa. Na makahanap ng isang tao. Makakausap niya ng malalim. Sa sarili niyang wika. Pareho kaming nagkaroon ng mainit na usapan. Sa loob ng ilang minuto. Samantala, tiningnan ni Alex. Si Elena. Nang may malaking pagmamalaki. Pagkatapos lumuwag ang kapaligiran. Humarap ako. Si Elena. Kay Alex. At sa isang Ingles. Nakasing tuloy-tuloy. At walang bahid ng aksento. Ipinaliwanag ko. Kung ano ang gusto ng investor. Lumabas. Na isang maliit na miscommunication lang. Tungkol sa halal food menu. Na inaalok. Brilyante kong nalutas ito. At nagrekomenda pa ng alternatibong pagkain. Nalubos na nasiyahan. Ang investor. Si Paolo. Na nagmamasid sa lahat ng ito. Mula sa malayo. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti. Hindi niya kailanman alam. Na nagsasalita ako. Ng Arabic. Lalo na ang ganoong tuloy-tuloy na Ingles. Sa bahay, palaging pinagbabawalan ni Paolo. Na magsalita. O magbigay ng opinyon. Dahil sa pag-aakalang. Walang alam ang kanyang asawa. Tungkol sa labas ng mundo. Lumabas. Na nakakulong pala siya. Ng isang henyo. Sa kanyang kusina. Tinapik ni Envy Rashid.
Sa balikat si Alex. At sinabi. Sa putol-putol na Ingles. Pinuri niya si Alex. Sa kanyang swerte. Na magkaroon ng ganoong katalinong kasama. Tulad ko. Si Elena. Inakala pa nga niya. Na ako. Si Elena. Ay asawa ni Alex. O kaya ay isang business partner. Napantay sa kanya. Hindi ito itinanggi ni Alex. Ngumiti lang siya. At sinabi. Na ako. Si Elena. Ay ang pinakamahusay na tagapayo na kakadiscover lang niya. Sa mismong sandaling iyon. Si Paolo. Na hindi na makatiis. Ay sinubukang makipagsiksikan. Tinawag niya ako. Si Elena. Sa isang malalim na boses. Umaasa siyang lumingon ako. At kilalanin. Na naroon ang kanyang asawa. Dahan-dahang lumingon ako. Si Elena. Nagtama ang aming mga tingin. Walang pananabik. Walang galit. Tanging ang walang ekspresyong tingin lang. Ng isang professional. Na nakakakita. Ng isang estranghero. Na gumugulo sa kanya. Nang mapansin ang presensya ni Paolo. Agad na sumenya si Alex. Dalawang malalaking bodyguard. Ay agad na humarang. Sa harap ni Paolo. Pinigilan siyang gumawa ng gulo. Sa harap ng mga guests. Sinubukan ni Paolo. Na manlaban. Sabi niya. Na ako raw. Ang babaeng iyon. Ay kanyang asawa. Ngunit nilunod ang kanyang boses. Ng musika ng orkestra. Na nagsimulang tumugtog ulit. Sa malayo. Nakita niya ako. Si Elena. Na bumalik sa pakikipag-usap sa mga investor. Nakangiti ng maliwanag. At mukhang napakasaya. Ang pagkakita na iyon. Ay mas malakas na tumama kay Paolo. Kaysa sa anumang pisikal na sampal. Napagtanto niya. Na ako. Si Elena. Ay hindi lang nagbago ng itsura. Kundi nag-transform. Na sa isang nilalang. Na hindi na niya. Kailanman. Maaabot. Sa gabing iyon. Sa gitna ng marangyang party. Pakiramdam ni Paolo. Siya ang pinakamahirap. At pinakahanggal na lalaki. Sa mundo. Dahan-dahan siyang umatras. Lumabas. Sa napakagandang party hall. At pumasok. Sa dilim ng gabi. Dala-dala. Ang isang pagsisisi. Na nagsisimula pa lang. Na lumaki. Sa kanyang puso. Dinala ako ni Alex sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Solana Holdings. Ang kanyang opisina. Isang malawak na espasyo na may mga dingding na salamin. Tanaw ang buong Metro Manila. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam. Ang mga gusali ay tila mga toreng gawa sa laruan. Tumayo ako roon, nakatingin sa labas, habang nararamdaman ko ang katahimikan. May inabot si Alex sa akin. Isang opisyal na envelope. May logo ng kumpanya. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob, isang liham ng paghirang. Chief Operations Officer. Iyon ang nakasulat. Ako. Si Elena. Ang bagong sihi ng Solana Holdings. May buong kapangyarihan. Upang pangasiwaan ang mga operasyon ng kumpanya. Ako ang magiging pinuno ng lahat ng mga direktor. Kasama na si Paolo kahit pa nasa basement na siya ngayon. Napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat. At pasasalamat. Hindi ako makapaniwala. Ako, ang probinsyanang dating minamaliit, ay binigyan ng ganito kalaking tiwala. Dahan-dahang nagsalita si Alex. Ang boses niya ay mahinahon.
Elena, tandaan mo, ang posisyong ito ay hindi awa. Ito ay para sa iyong kakayahan. May binuksan siyang drawer sa kanyang mesa. Isang drawer na may susi. Inilabas niya ang isang luma at medyo maalikabok na yearbook. Binuklat niya ito. Sa isang pahina kung saan naroon ang mga larawan ng mga nagtapos 10 taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isang larawan. Ako iyon. Nakangiti. Hawak ang aking diploma. Pagkatapos, itinuro niya ang isa pang larawan. 2 hilera sa ibaba ko. Siya iyon. Si Alex. Nagulat ako. Hindi ko alam na magkaklase kami. Sa iisang universidad. Magkaiba lang ng kurso, ikinuwento niya. Siya raw ay isang senior student noon. Palaging nasa library. Madalas niya akong nakikita. Laging nakaupo sa iisang sulok. Napapaligiran ng makakapal na libro. Habang ang ibang estudyante, kasama na si Paolo, ay abala sa pakikipag-date at pagtambay. Lihim daw niyang hinahangaan ang aking talino. At ang aking tiyaga. Minsan, gusto niya raw akong kausapin. Pero naging abala siya. Sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Ang maliit na kumpanya. Na ngayon ay ang Solana Holdings. Nang bumalik siya para hanapin ako. Nalaman niyang kasal na ako. Kay Paolo. Isang mas batang estudyante. Nakilala lamang sa kanyang itsura at galing sa pagsasalita. Inamin ni Alex ang kanyang pagkadismaya. Nang malaman niyang ikinasal ako sa isang lalaking hindi pinapahalagahan ang aking potensyal. Alam niya ang pagkatao ni Paolo. Ang pagiging makasarili. At palaging bida sa sarili. Dahil doon, nang mag-apply si Paolo sa kumpanya 5 taon na ang nakalipas, tinanggap siya ni Alex. Hindi dahil sa galing. Kundi para mabantayan niya ako. Kahit sa malayo. Para masigurado niyang ang i-diamante na dati niyang hinangaan ay masaya. Ikinuwento niya ang mga panahong napapansin niya ang estilo ng aking pagsulat. Sa mga ulat na ipinipresenta ni Paolo. Alam niyang ako ang gumagawa ng lahat. Nakikita niya akong unti-unting nalalanta. Sa tuwing kasama ko si Paolo sa mga event ng kumpanya. Ang sukdulan. Ang gabi ng gala. Nang lantaran akong iibenta ni Paolo. Naramdaman ni Alex. Na iyon na ang hudyat ng tadhana. Hindi na niya kayang manahimik. At hayaang mayurakan ang isang diamante sa puti. Tuluyan ng tumulo ang aking mga luha. Hindi ko kailanman inisip. Na may isang taong ganito ang pagtingin sa akin. Kahit noong mga panahong kinalimutan ko na. Kung paano respetuhin ang aking sarili. Tumingin si Alex ng diretso sa aking mga mata. Sabi niya, kailangan niya ang aking utak para sa kumpanya. Hindi isang romantikong relasyon. Gusto niyang magningning ako. Sa sarili kong pangalan, tinanggap ko ang posisyon. Naramdaman kong may mabigat na pasanin ang nabunot sa aking dibdib. Isang bagong kumpiyansa. Ang nagsimulang umusbong. Umuwi si Paolo sa apartment. Mag-isa. Ang dating malinis na tahanan. Ngayon ay magulo. Mabaho. Walang nag-aalaga. Napagtanto niya. Hindi niya kayang alagaan ang sarili, si Bianca. Ang babaeng dati niyang pinagyayabang. Dumating sa apartment. Galit. Hinahanap ang mga regalo at perang ipinangako ni Paolo. Nang malaman niyang ibinaba na sa pwesto si Paolo at baon sa utang, nagbago ang lahat. Sa kantina ng kumpanya, sa harap ng maraming empleyado, ipinahiya siya ni Bianca. Tinawag siyang manloloko. Isang parasito na nabubuhay sa pera ng asawa. Ipinahayag niya. Tapos na sila. Wala akong pake sa isang mahirap na walang kakayahang magbayad. Sigaw ni Bianca. Bago siya umalis ng may pagmamataas. Dumami ang pressure mula sa mga nagpapautang.
Ang mga limatandang bawas anim na nagpapautang ng patong. Ang telepono ni Paolo. Walang tigil sa pagring. Puno ng mga banta. May mga kumakatok pa sa kanyang pinto. Para maningil. Napunta siya sa isang sulok. Napilitang gumamit ng iligal na pampakalma. Para lang makatakas. Kahit sandali. Sa masakit na katotohanan. Sa gitna ng kanyang desperasyon. Tumawag si Paolo sa probinsya. Kay Nanay Feli. Ang kanyang ina. Umiiyak. Nagrereklamo. Nagsinungaling siya. Sabi niya, pinagtutulungan siya ng mga katrabaho. Niloko raw siya ng mga kaibigan. Umaasa siyang maaawa ang kanyang ina. At padadalhan siya ng pera. Mula sa ipon nito, sinimulan ni Nanay Feli ang tawag ng may pag-aalala. Kumusta ka, anak? Bakit malungkot ang boses mo? Pero pagkatapos, tila nagtaka siya. Ikinuwento ni Nanay Feli. Nakatatawag lang daw ni Elena kaninang umaga. May masayang balita. Inirehistro daw sila ni Elena at ni tatay. Sa isang marangyang cruise. Isang paglalakbay sa Mediterranean. Sa susunod na buwan. Lahat ng gastos, bayad na ni Elena. Nagpadala pa raw ako. Ng 50,000 pesos. Para may pambili sila ng mga pasalubong. Walang tigil sa pagpuri si Nanay Feli sa akin. Si Elena. Isang napakabait na manugang daw. Isang biyaya sa pamilya. Pagkatapos, bumaling ang usapan kay Paolo. Naging mas seryoso ang boses ni Nanay Feli. At bakit ka naman nagrereklamo na wala kang pera? Ang asawa mo, si Elena, ay biyaya. Hindi lahat ng babae ay tulad niya. Anak, tandaan mo, ang asawa mo ay biyaya. Hindi lahat ng babae ay tulad ni Elena. Magpakatino ka at pahalagahan mo si Elena. Ibinaba ni Paolo ang telepono. Puno ng kahihiyan. At pagsisisi. Napagtanto niya. Nawala sa kanya. Ang isang napakagandang babae. Isang babaeng kahit sinaktan niya. Ay patuloy pa ring nagmamalasakit sa kanyang mga magulang. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan po ninyo akong magkomento ng isa sa ibaba upang malaman kung may mga kaibigan pa rin kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng kwento, isang luha sa katahimikan na sana'y mag-iwan ng malalim na aral sa ating lahat. Maraming salamat po. Tuluyan nang bumagsak ang mundo ni Paolo. Pinalayas siya sa kanyang inuupahang apartment. Kinumpiska ang sasakyan ng kumpanya. Naging palaboy siya sa mga lansangan ng Manila. Ang kanyang itsura ay nakakaawa. Gusot ang damit. Madumi. Gulo-gulo ang buhok. Tumingin siya sa mataas na gusali ng Solana Holdings. May isang desperadong ideya. Si Elena. Siya na lang ang makakatulong sa kanya. Pumunta si Paolo sa lobby ng Solana Holdings. Agad siyang napansin. Dahil sa kanyang kaawa-awang itsura. Ang mga dating kasamahan. Tinitingnan siya ng maihalong paghamak at awa. Papasok ako noon sa lobby. Kasama si Alex. Suot ang isang magandang damit. May aura ng kapangyarihan. Tumakbo si Paolo papalapit. Walang pakialam sa daan-daang matang nakatingin. Lumuhod siya. Sa malamig na marmol na sahig. Sa mismong harapan ko. Gumawa siya ng isang madramang eksena. Tinawag niya akong mahal ko. Aking asawa. Mga tawag na bihira niyang gamitin. Maliban na lang kung may kailangan siya. Umiyak siya. Humingi ng tawad. Sa lahat ng kanyang pagkakamali. Nangako siyang magbabago. Na magiging mabuting asawa. Na magtatrabaho ng mabuti. Nagmakaawa siyang bumalik ako. Sabi niya, hindi raw niya kayang mabuhay nang wala ako.
Ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos at ang mga alaala ng aming pagsasama para lang manipulahin ang aking damdamin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Sinubukang hawakan ang laylayan ng aking pantalon. Nakatayo lang ako. Tinitingnan ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Malamig ang aking mga mata. Walang emosyon. Walang galit. Walang luha. Tanging isang nag-ielong katahimikan, hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang drama. Nang huminto siya, naghihintay ng sagot. Saka ako nagsalita. Mahina ang aking boses. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng lobby, narinig ito sa bawat sulok, ipinaalala ko sa kanya ang gabi. Nang nilalagnat ako ng mataas, nagmakaawa akong dalhin niya ako sa ospital. Pero nagalit lang siya at umalis para magkaraoke. Nasaan ang iyong pagmamakaawa noon, Paolo? Nasaan ang iyong luha noong panahong kailangan kita? Ipinaalala ko ang pagkamatay ni Nanay Faye. Ang aking ina. Ang pagtanggi niyang ihatid ako. Dahil gasolina mahal. Ngunit bumili siya ng mamahaling sapatos para sa sarili, sabi ko ng may diin. Ang luha mo ngayon, Paolo, ay hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa takot na nawala ang iyong isip at ang iyong katulong na libre. At idineklara ko. Pinapatawad kita bilang isang tao, Paolo. Ngunit hindi na ako babalik sa iyo. Ang basurahan ay hindi ko kunin muli ang basura na itinapon na nito. Para sa akin, namatay ka na noong gabing inialok mo ako sa iba bilang isang biro. Umatras ako ng isang hakbang. Lumikha ng distansya. Tiningnan ko si Paolo sa huling pagkakataon. Tulad ng isang estranghero na hindi ko kilala. Sabi ko lang, paalam, Paolo. Anihin mo ang iyong itinanim. Tumalikod ako. Naglakad patungo sa elevator. Kasama si Alex. Hindi na ako lumingon. Sumenyas si Alex sa hepe ng seguridad. 4 na malalaking gwardiya ang lumapit. Pilit na itinayo si Paolo. Nagpumiglas siya. Isinigaw ang aking pangalan. Pero nilunod ang kanyang boses. Ng mga utos ng mga gwardiya. Kinalagkad nila si Paolo palabas ng gusali. Sa harap ng daan-daang empleyado. Itinapon siya sa labas ng pinto. Bumagsak sa basang kalsada. Sa ilalim ng papalakas na ulan. Nakaupo si Paolo sa ilalim ng silong ng isang saradong tindahan. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw. Ang galit. At pagnanais na makaganti. Nag-aalab sa kanyang dibdib. Sinisisi niya ako. Sinisisi niya si Alex. Kinalkal niya ang kanyang lumang backpack. Naghahanap ng kahit ano. May nakapa siya. Sa isang lihim na bulsa. Isang blankong tseke ng kumpanya. Isang tira mula sa mga araw ng kanyang kapangyarihan. Isang baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Alam niya ang pirma ni Alex. Naniniwala siyang kayang-kaya niyang gayahin ito. Para makakuha ng 15 milyong piso. Sapat na pera. Para makatakas siya sa Manila. At magsimula ng bagong buhay, humingi siya ng ballpen sa isang nagtitinda sa kalye. Nanginginig niyang isinulat ang halaga. Maingat na ginaya ang pirma ni Alex. Pumunta siya sa isang bangko sa malapit. Sinubukang ayusin ang sarili. Para hindi maghinala ang teller. Ibinigay niya ang tseke. Nagpanggap na abala. Sabi niya, kailangan daw ni Alex ng pera. Agad-agad. Para sa isang SHE na kliyente, naghinala ang teller. Dahil sa itsura ni Paolo. At sa napakalaking halaga. Nagpaalam siyang i-verify muna sa kanyang supervisor, samantala, sa aking opisina, nakatanggap ako ng abiso. Mula sa digital double authentication system na aking ipinatupad. Isang tseke na paso na. Isang malaking halaga.
mula sa isang partikular na sangay ng bangko. Alam ko na agad kung sino ang may gawa. Mahinahon, ngunit matatag. Pinindot ko ang i-denied button. Agad kong tinawagan ang security team ng bangko. At ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Sa bangko, 2 security guard ang lumapit kay Paolo. Ang mga pinto ng bangko ay isinara. Nagpanik si Paolo, umalinggaw ang sirena ng pulis. 3 unipormadong pulis ang pumasok. Namutla si Paolo, itinuro ng manager ng bangko si Paolo. Sabi niya, sinusubukan daw ng lalaking ito. Na gumawa ng pandaraya. At pameke ng dokumento. Laban sa Solana Holdings. Sinubukan ni Paolo na itanggi. Pero hinuli na siya ng mga pulis. Pinusasan ang kanyang mga kamay. Sa kanyang likod, ng kapkapan, may nahanap ang pulis. Isang maliit na plastic bag sa loob ng kanyang medyas. May lamang ilang iligal na pampakalma. Mula sa masama. Naging isang ganap na sakuna. Tuluyan ng gumuho si Paolo. Lumuhod sa sahig ng bangko. Humagulgol. Napagtanto niya. Tapos na talaga ang buhay niya. Mahigit 1 dekada sa kulungan. Ang naghihintay sa kanya, kinalagkad ng mga pulis si Paolo. Papasok sa police car. Sa labas, umuulan pa rin ng malakas. Isang itim na sedan ang huminto sa kabilang kalsada. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likod. Sa malayo, nakita ni Paolo ang isang pamilyar na pares ng mga mata. Ako iyon. Si Elena, nakaupo sa loob ng mainit at tuyong sasakyan. Tinitingnan ko si Paolo. Walang ngiti ng tagumpay. Walang halakhak ng pangungutya. Tanging isang tingin. Na may halong awa. At katatagan. Tila isang estranghero. Na sinisira ang sarili. Isinigaw ni Paolo ang aking pangalan. Nagmamakaawang bawiin ko ang kaso. Ngunit nilamon ang kanyang boses. Ng ulan. At ng sirena ng pulis. Dahan-dahang umakyat muli ang bintana ng sedan. Isinara ang pinto. Sa huling pag-asa ni Paolo, 5 taon. Ang lumipas. Bumukas ang mabigat at kalawangin na pinto ng bilangguan. Lumabas si Paolo. Nasilaw sa sikat ng araw. Walang sumalubong sa kanya. Pumanaw na si Nanay Feli. Noong nasa kulungan pa siya. Hindi man lang siya pinayagang dumalo sa libing. Ngayon, siya na lang talaga ang mag-isa sa mundo. Malaki ang ipinagbago ng itsura ni Paolo. Mas matanda. May mga puti na sa buhok. Magaspang ang balat. Payat. Medyo kuba na. May bungi sa harap ng ngipin. Mula sa isang away sa loob ng selda. Suot niya ang isang lumang damit. Mula sa isang social welfare organization. Naglakad siya. Nang walang direksyon. Sa mga kalsada ng Manila. Na mas lalo pang umunlad. Pakiramdam niya, isa siyang multo. Mula sa nakaraan. Na naligaw sa hinaharap. Naghanap siya ng trabaho. Pero laging tinatanggihan. Sa sandaling makita ang kanyang release certificate. At magaspang na itsura. May isang lugar pa nga. Na binuhusan siya ng maruming tubig. Para lang paalisin. Tinanggap niya ang lahat. Nang nakayuko. Ang kanyang pagmamataas. Matagal nang namatay. Napaupo siya sa isang bangko sa parke. Sa tapat ng isang malaking kanto. Sa kabilang kalsada. Isang marangyang mall. May isang higanting video screen. Sa screen. Mga patalastas ng mga mamahaling produkto. Mga bagay. Na hindi na niya kailanman mabibili, biglang nagbago ang patalastas. Isang exclusive business interview program. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Tila huminto ang kanyang puso. Ang mukha na lumabas sa screen. Ay kilalang kilala niya.
Mas maganda. Mas elegante. Mas kagalang-galang. Kaysa sa kanyang naaalala. Ako iyon. Si Elena sa ilalim ng aking pangalan. Isang malaking headline. Elena Garcia, presidente ng Solana Holdings, babaeng negosyante ng taon. Ini-interview ako ng isang sikat na host. Nakasuot ako ng isang napaka-eleganteng business suit. Nakaupo ng tuwid. Puno ng kumpiyansa. Sa tabi ko, si Alex. Tinitingnan ako nang may pagmamahal at paghanga. At sa kandungan ni Alex, isang gwapong bata, mga 4 na taong gulang. Naglalaro ng eroplano. Si Leo, ang malinaw kong boses, ay umalinggaw-ngaw. Sa buong kanto, pinigilan ni Paolo ang kanyang hininga. Pinakinggan ang bawat salita ko. Sabi ko, ang sikreto ng aking tagumpay ay hindi lamang sipag. Ito ay dahil nakahanap ako ng tamang kapaligiran. Dati, ako ay tulad ng isang buto na itinanim sa tigang na lupa, halos namatay sa uhaw. Ngunit ang aking kasama sa buhay, sabay turo kay Alex, ay inilipat ako sa mayabong na lupa, diniligan ako ng pagtitiwala, at binigyan ako ng espasyo upang lumago. Para sa isang babae, ang kanyang kasama sa buhay ay salamin ng kanyang kinabukasan. Sa maling tao, malalanta ka. Sa tamang tao, mamumulaklak ka. Ang mga salitang iyon ay mas malakas na tumama kay Paolo kaysa sa hatol ng huwes. Napagtanto niya, ang iitigang na lupa na tinutukoy ko ay siya. Siya ang dahilan kung bakit ako nalanta. Tiningnan ni Paolo ang bata sa screen. Umiti ang bata. Tinawag si Alex na Tipapa. Ang batang iyon. Sana ay anak niya. Ang buhay na iyon. Sana ay buhay niya. Kung hindi lang siya naging mayabang. Kung marunong lang siyang magpasalamat, tumulo ang luha sa marumi niyang pisngi. Umiyak siya ng tahimik. Sa gitna ng ingay ng isang syudad. Na walang pakialam sa kanya. Nagpula ang traffic light. Isang hilera ng mamahaling sasakyan ang huminto. Sa tapat ng parke. Isa sa mga iyon. Isang pinakabagong modelo ng itim na sedan. Nakita ni Paolo ang loob. Muli huminto ang kanyang puso. Sa loob ng sasakyan. Ang mga taong nakita niya sa screen. Ako. Si Alex. At si Leo. Nagtatawanan. Ilang metro lang ang layo nila. Akmang tatayo si Paolo. Pero napahinto siya. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Sa salamin ng isang motor. Isang palaboy. Marumi. Mabaho. Nakakadiri. Napagtanto niya. Hindi na siya karapat-dapat. Ang mundo namin ay pinaghiwalay na ng isang bangin na hindi matatawid sa loob ng sasakyan. Tumingin ako sa bintana. Napatingin sa direksyon ng parke. Tila nagtama ang aming mga mata. Nang isang saglit, pinigilan ni Paolo ang kanyang hininga. Umaasa. Ngunit walang laman ang aking tingin. Sumulyap lang ako. At bumalik sa masayang pakikipag-usap sa aking asawa at anak. Hindi ko nakilala si Paolo. Para sa akin, ang palaboy sa gilid ng daan ay bahagi lamang ng tanawin. Walang halaga, naging berde ang ilaw. Dahan-dahang umandar ang sedan. Nawala sa isang kanto. Bumagsak si Paolo sa bangko. Kinuha ang isang piraso ng tuyong tinapay. Mula sa basurahan. Dahan-dahan niyang minuya. Walang laman ang kanyang puso, ibinulong niya sa sarili. Sa isang paos na boses. Minsan, kapag nawala na ang buwan, saka mo lang malalaman na ang hawak mo pala ay hindi mga bituin kundi basura. Lumubog na ang araw. Para kay Paolo, isa na namang malamig na gabi ang darating.
Sumiksik siya sa bangko. Handa nang matulog sa ibabaw ng isang lumang dyaryo na nagbabalita tungkol sa tagumpay ng kanyang dating asawa. Ito na ang katapusan ng kanyang kwento. Walang himala. Walang pangalawang pagkakataon. Tanging isang walang hanggang pagsisisi ang sasama sa kanya habang buhay. Isang habang buhay na sentensya. Mas masakit pa kaysa sa anumang bilangguan. Ang katarungan ay naisakatuparan sa pinakaperpektong paraan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Elena at Paolo. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Elena? Kung kayo po ang nasa kanyang kalagayan, mayroon po ba kayong gagawing naiiba? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig ng inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mapalampas ang mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay, at malay natin, sa susunod na pagkakataon ang bida na sa ating kwento ay kayo na pala.